Isang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Balik lockdown na naman po tayo mga kapatid, pero alam po natin itong lockdown na ito ay hindi po makakahadlang para tayo po ay magtipon-tipon at purihin at sambahin po natin ang ating Diyos. Ang sabi po ng mga awit 100, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Tayo manalangin. God, Heavenly Father, tunay na kayo po ay napakabuti. Ang inyong pong pag-ibig ay walang hanggan. Ang inyong pag-ibig ay tunay. Sa umagang ito, Lord, kami po ay muling pumapasok sa inyong pong banal na templo na may puso, na may pasasalamat at nagdiriwang, Panginoon, dahil kayo po ay mabuting Diyos, Panginoon. Kaya Lord God, right now, i-ready po ninyo ang aming mga puso at isip na kayo, Panginoon, ay sambahin, Panginoon. Purihin ka, Yahweh, kayo ang aming Diyos. At lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
natin ang Panginoon. Bigyan natin siya ng ating pinakamataas na papuri. Ialay po natin yung ating pong palakpak sa ating mabuting Diyos, sa ating dakilang Diyos. Mga kapatid, maaaring tayo po ay nalungkot sa balita na dahil tayo muli ay malalockdown. Pero tayo po ay manalig na hindi po tayo pababayaan ng ating Diyos. At sa ating pong aawitin na ang pamagat ay I need you more, ating gawing panalangin ang awit na ito. Dahil wala tayong ibang magawa kundi ang manalig sa Diyos at manampalataya sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, because I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you more. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, because I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more, God, more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Lord. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, Lord. Come on, church, let's give the highest praise to the Lord. We give you the highest
than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you more. More than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you, Lord. Come on, church, let's declare this. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than anything, I need you, Lord. I need you, Lord. I remember in the year 2020 when we had the first lockdown, I saw empty streets, I saw empty highways. I do not see a lot of people walking down the streets. The trees are greener, the grasses are also greener, and the flower blooms. Today, as we take another lockdown, we will never stop worshiping you, Lord. We will never stop taking part of this communion. Because of the gift of the social media, we can use our smart TV, laptop, cell phones to view online worship services. We can also have notebooks and we can do screenshots to remember or to have a copy of the messages that we needed in our daily life. Right now, gusto ko lang bigyan kayo ng 4 na letra. BYOC. As part of the online communion, ang sinasabi dito is bring your own communion. Skyflakes, bread, crackers, juices, it doesn't matter. But it matters is that Jesus invites you to come as you are, bring what you have. There is room for everyone at the table. He knows suffering is coming, but tells the disciples that this time, on this communion, we will remember His death and His life. He points to the hope that all will be restored. They were not there yet, neither are we. But in the meantime, in the present time, today, we hold space and know that Jesus is with us. We remember what He did, so we never have to be alone. As we gather back together, holding whatever elements you may find or whatever context you find yourself, know that you are in the table with a community of believers. In this moment right now, na magkakaroon tayo ng lockdown, we have the great privilege and honor to be able to receive communion together, wherever you are, and obviously, we're doing this online. I don't think that it takes away the power of gathering. Those sitting alone in
in front of the cell phones, computers, laptops, I know that you are experiencing all kinds of difficulties and unexpected emotions from anger, disbelief, sadness because of this lockdown. We see you and we feel you. And always remember that Christ died for you to pay the price, to pay everything for what you've done. And after that, we must follow ano yung sinabi sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. It states, "Follow my example as I followed the example of Christ." In this verse, Paul calls all believers to imitate his life, just as he imitated the life of Christ. To take it a step further, Paul is calling us to live the Christ life. Even as he did in Galatians chapter 2 verse 20, states, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me, and he died for me." To live the Christ life is not a matter of trying, but of dying. It is daily surrendering to the Spirit of Jesus and allowing Him to enable us to live like Christ lived. He could have everything be perfect if He desired. But our growth, our development are more important to Him. Our realness, our physical presence, our talents, and our frailties. He sees our efforts, our hearts, and our desires, and He wants the very best. We have to give. I invite every one of you to take our bread together and eat it. And let's take the cup together and drink it as it is symbolized the blood that shed for us. What a beautiful moment to sit in together and to be together. So let us pray. As we come before you, Lord, may you humble and purify our hearts. We ask for forgiveness of our sins that we make, that causes our spirit to break into pieces. I pray that you remove all the barriers that hinder us to grow and live with you. Sabi sa Psalm 73, verse 26, "My health may fail and my spirit may grow weak, but God remains the strength of my heart. He is mine forever." In a very difficult times like this, maraming napapagod umasa, napapagod magantay, napapagod na mag-hope na magiging better ang lahat. Panginoon, I know you understand us. You know that we are in pain. In every pain and hurt that we feel, I know that you are here to weep with compassion over us. I pray that we will always remember in our hearts that you are always here for us. Through thick and thin, no matter how rough the waters may be, we will never stop seeking you, Lord. You are our strength when we are weak. Regardless of the circumstances we experience or felt, I pray that you will remain the strength of our hearts, and we assured that you are our forever. I pray that we will always be reminded that our ultimate fulfillment and reward is you, your presence, and your love. Thank you for the grace, mercy, salvation, and love. In Christ's mighty name we pray. Amen.
Magandang umaga mga kapatid. Balik tayo sa dati nating style na hindi tayo pwedeng magkasama-sama pero tuloy ang ating worship service online. So hindi hadlang sa atin yung pagkatulad ng nangyayari ngayon na tayo ay hindi pwedeng magsama-sama on the worship center. But online, tayo ay makakapagpatuloy pa rin. So, pasalamatan natin ng Panginoon, siyang nagbigay ng ganitong technology sa atin. And if you remember, ngayon ay Agosto, ikawalong buwan ng, sa taon na 2021. At aminin natin, walang masyadong pagbabago simula noon hanggang ngayon. Simula noong 2020, tayo ay pabalik-balik sa iba-ibang klase ng ating tinatawag na lockdown o quarantine. But the Lord has taught us so many things during this period. So patuloy natin gagamitin ang technology para magawa natin ang dapat continue to minister not only to all believers, not only to all the members of the church, pero lahat ng may access sa ating tinatawag nating internet ay makakapag-minister tayo. So noong nakaraang buwan, tinapos natin yung topic na living for what really matters. At napakaganda ng conclusion na binigay sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor Ian last Sunday. If we want to really live for what matters, the secret is loving the Lord. Diba? Pag mahal natin ang Diyos, hindi problema ang pagsasabi nang magkaroon ako ng buhay na para doon sa mga bagay na totoong mahalaga. So, and kung mahal natin ang Diyos, alam natin meron tatlong bagay din, may dalawang kasunod yun. We love the Lord, we love His Word, and we love the souls. Ligtas man o hindi, mahal ng Panginoon. Kaya ay namatay para sa lahat. Of course, ang gusto niya, lahat ay makasama niya pagkatapos ng ang sanglibutang ito ay palitan ng bago. Yun ang ating hinihintay na mangyayari sa Revelation. Okay, so ngayong buwan, Agosto, ay magpasimula tayo muli ng pangwalo sa series natin ng Growing Deeper. Diba? Sa buong taon, yun ang ating hinahabol. So ngayon, ang ating pag-uusapan naman ay, kung nakaraang buwan ay yung mga bagay na pinapahalagan. Ngayon, ang ating pag-uusapan naman ay mga bagay na ating prioritize o uunahin. So, this month of August, ang topic natin, putting first things first. Inilalagay yung dapat mauna sa una. Of course, lahat tayo familiar sa ating theme verse for this month. Ito'y lagi nating naalala dahil sinabi nga ng ating Panginoon, sa mundo ito maraming problema. At dahil maraming problema, katulad nga ng panahon ngayon, ang mga tao ay nag-aalala, worry. Yan ang sinag-usapan doon sa Matthew chapter 6. Sabi niya, merong di makatulog, merong hindi alam ang gagawin. Subalit, ang sabi ng ating Panginoon, ito'y alam ko, memorize lahat ng mga nananampalataya. So sabayan ninyo ako sa Matthew 6:33. Ang sabi doon, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sa wikang Tagalog, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. So yan po ang ating theme verse for the month. Pero marami tayong at least 5 Sunday kasi ang August. So ngayong August ay meron tayong 5 mga subtopics na pag-uusapan. So ngayong unang Sunday ng August 1st, ang pag-uusapan natin, bakit ba hinahihirapan ang tao na hanapin kung ano talaga ang uunahin niya? Merong isang basic problem ang bawat isa. Ito nga tinatawag nating discernment sa English. O sa Tagalog ay pagkaunawa. So yun ang pag-usapan yung una ng topic natin doon sa series na putting first things first ay yung discernment. So ang ating topic ngayong umaga, new discernment leads to proper priorities. O ang bagong pagkaunawa ay magdadala sa atin ng sa tamang pag-aayos na kung anong dapat unahin
sa ating buhay. So, samahan niyo ako sa ating pagbasa ng ating text ngayon sa 1 Corinthians chapter 2, 14 to 16. Sa English Standard Version ay ganito ang sinasabi. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness, and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments, for who has known the mind of the Lord so as to instruct him? But we have the mind of Christ. So, itong ating pag-usapan ngayon, ang last words, napaka-importante sa atin, we have the mind of Christ. Tayo, nasa atin daw ang isip ng ating Panginoong Jesucristo. So, tayo muna ay manalangin. Our God and Heavenly Father, salamat po. Sa kabila ng kaguluhan sa aming kapaligiran, sa kabila ng maraming nagdaan, sa maraming mga araw ng pagulan, pagbaha, mga lindol, at iba pang mga bagay, ganito pa rin kami, Panginoon, nagtitipon-tipon sa aming mga tahanan, ang mga pamilya, ang mga iba naman ay sa harap ng kanilang mga gadgets, dahil gusto naming makasama sa pagtanggap ng pagpapala sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Allow us, Lord, to drink from the fountain of the Scriptures. Uhaw kami, Panginoon. Nariyan din ng kapaguran, nariyan ng pag-aalala. But Lord, ngayong araw na ito, pupunuan mo kami ng aming kailangan para kami ay maging pagpapala rin sa iba. Pagpalain mo ang lahat sa mga silang dako naroroon, naway ikaw lamang ang maitaas sa mga sandali na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating binasa ay isang introduction ng Apostol Pablo doon sa mga problema sa Korinto. So, ang sinabi niya dito ay many people in the world. Maraming mga tao ang nahihirapan sa mundo ngayon ng ito dahil yun nga, maraming nababasa sila, especially sa scriptures na ang sabi dito sa ating binasa ay parang foolishness o ano yun, kamangmangan, kahangalan. But ang totoo, ito ay, sabi niya sa verse 14, ito ay kahangalan o kamangmangan lamang para doon sa mga wala ang Espiritu ng Diyos. Okay? So kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo na ngayon, niniwala ako na yung ating pag-uusapan ay lalo mo ring maiintindihan. Bakit? Kasi ang magsasalita nga sa inyo ay hindi ako, kundi ang Espiritu ng ating Panginoon. So, for this week, gusto kong ating matanggap o ating iwanan sa bawat isa. Meron tayong tinatawag ng baon pagkatapos ng ating pag-uusap. So, ang simpleng summary ng pag-uusapan natin ngayon, o tawag natin ay take away for this week, experiences will not make us grow if we do not have faith in God. Ang mga karanasan daw ay hindi magiging dahilan ng ating paglago kung hindi tayo totoong nananampalataya sa Diyos. Yan ang simpleng summary ng usapan natin. Ang tanong, bakit pastor, inuuna mo yung summary ng mga dapat nating pag-usapan? Dahil yun nga, para susundan ninyo kung paano ko i-develop at ipapahiliwanag yung ating, sabihin nating thesis o yung ating claim. Ang karanasan, experience will not make us grow if we do not have faith in God. So, let me explain it this way. Galing doon sa ating binasa na 1 Corinthians chapter 2, verse 14, gusto ko maalala natin na maraming sinasabi ang mga tao sa mga araw-araw na nangyayari sa kanilang buhay. So, dito sa portion na ito, gusto kong pag-usapan natin yung common cliches that describe responses to daily experiences. Ano ba yung mga pangkaraniwang sinasabi ng tao dahil sa mga nararanasan niya araw-araw? Kasi marami yan, di ba? Tuwing umaga, hanggang tanghali, hanggang hapon, marami tayong paulit-ulit na nangyari na kahapon, mangyayari na naman ngayon.
Okay, may narinig tayo noon, maririnig na naman natin ngayon. Katulad ng pag-usap natin ngayon. Maaring narinig nyo na ang mga bagay na ito. So, ang common na naririnig natin ay itong mga ito. Una, been there, done that. Ba? Sa Tagalog, galing na, nangyari na yan, nakapunta na ako dyan, nagawa ko na yan. So, ang problema, yun nga, kumisan, yun nga nangyari, nagawa, pero ang tanong, ano natutunan? Diba? So, ito yung response. Pangalawa, yung iba, pagka tinuturuan mo, mayroong skill na i-develop or attitude na, let's say, gusto mo sabi magkaroon ng tao na ito, ang sagot niya, sabi, papunta ka pa lang, galing na ako dyan. Diba? Narinig natin ito, diba? Mga tao na ang sinasabi parang, huwag mo nating ituloy yung sasabihin mo kasi yung ikukwento mo sa akin o kaya isi-share mo na natutunan mo. Sabi niya kasi, galing na ako dyan, alam ko na yan. Okay? Sa puso ng iba naman, sabi dito, there's nothing new in what you are telling me. Hindi ka pa nagsisimula. Sabi niya, wala ka namang bago na ini-introduce. Okay? So, siguro familiar, di ba? Siguro alam natin ito. Yung iba naman, sa Tagalog din, sabi niya, lumang tugtugin na yan. Di ba? Lumang tugtugin na yan. So, isa pa, mabigat lalo na ito, sabi niya, tried it, didn't work. Itong mga responses na ito sa mga experiences ay nakakalungkot ko minsan isipin. Tandaan natin, everything in this world, maaaring sabihin natin, nangyari na noon, maulit ngayon. But repetition may not, or actually do not improve not only skills, but also understanding. Kasi familiar siguro tayo, di ba? Practice, sabi nila, makes perfect. Para sa akin, hindi ako agree doon. Practice makes permanent. But, ang isang problema, when you do the same thing and do it all over again without eliminating the errors which might have caused the new result, huwag tayong umasa na magkakaroon ng expectation natin ay magkakaroon ng bagong resulta. Alam natin ito, nasabi nga ni Albert Einstein, sabi niya, doing the same thing all over again and expecting a different result is actually insanity. But ang totoo, our progress and our growth comes from repeating things and learning or discovering new things from the repetition. Kasi yung isang totoo, lalo na ngayon, ang panahon na ito, yung sa pag-address ng panggamot sa COVID-19, meron tinatawag tayong laboratory experiments. Subalit ang problema nga, yun nga, sabi hindi sapat ang data, pero kahit na hindi sapat ang data, tinatry natin. Pero ang pinakalaking laboratory ay actually ang ating buhay. Okay? We improved our quality of life because every day we might be doing similar or the same thing, but every day we discover something new. Yun ang totoong magiging dahilan na sabi natin mas malalim at mas malawak na discernment or pagkaunawa. Pagka ginawa natin yung ibang-iba steps, binalibaligtad, pero parehas din let's say ang mga elemento o mga bagay na gagawin natin, maaari at sa maraming pagkakataon, itong ating mga common responses, been there, done that, lumang tugtugin, papunta na ka pala, galing na ako dyan, tried it, didn't work, makikita natin hindi pala totoo. Dahil yun nga, ang tunay na pagkaunawa ay nagsisimula sa patuloy na paggawa ng mga bagay at pagpunta doon sa mga liliit na detalye. Pero, dito sa ating binasa, ang sabi sa atin na Apostol Pablo, maraming hindi ito nararating dahil ang ginagamit nila, ang tinatawag niya na natural mind. So,
one of the many causes of not learning from daily experience is trying to discern spiritual things with the natural mind. Actually, yun yung summary noong 1 Corinthians 2:14 to 16 na pinag-uusapan natin ngayon. So, trying to discern spiritual things with the natural mind ay totoong hindi makakatulong. Dahil una nga, the natural mind and the spiritual mind are opposed with each other. So, the natural mind actually is selfish, but the spiritual mind is not about us, it's about the Lord. Pero tayo, ng mga tao, kalimitan, pag ang ating yung ating natural mind, yung ating pagkatao, ang ating interest lagi sa anuman nangyayari ay yung sagot sa tanong na, what's in it for me? Ano bang meron para sa akin sa bagay na ito? Ang totoo, kahit na yung 12 disciples kasama ni Jesus for 3.5 years, they had a big problem of discerning who Jesus is, what His mission was, and bakit sila ay naakit sa Kanya. Ang totoo, ang hinahabol nila noon ay hindi yung talagang kung anong objective ng kung bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Ang totoo, the 12 disciples understood fully what Jesus is all about and what was His purpose and mission only after the Pentecost. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, bago dumating yung Pentecost, sa Acts 1:8, sabi doon, sa babasahin natin sa ating text ngayon, sabi sa Bible, sabi niya sa Acts 1:8, doon sa ERV o easy to read version, ganito ang sinabi ni ang ating Panginoon. Acts 1:8, but the Holy Spirit will come on you and give you power. You will be my witness. You will tell people everywhere about me, in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, and in every part of the world. Araw-araw for 3 years, kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad. Eventually, they numbered about 120. Pero yung 12 na halos, sabi natin, pinakamalapit sa kanya, hanggang sa huling araw ng kanyang buhay bago siya dakpin at later on ipako sa krus, ang kanilang iniisip na kingdom na pinag-uusapan ay yung kingdom of Israel conquering Rome who was over them during that time. So, makita natin, ang tunay na pagkaunawa ay dumating lang sa kanila when they had received what we call the spiritual mind. So ito kaya huwag tayong mahirap, huwag tayong malungkot kung tayo nahihirapan kuminsan. Kasi ini-encourage nga natin, araw-araw, mayroon tayong daily devotion, araw-araw, tayo ay manalangin. Ipagpatuloy natin ito. Kasi ang Bible mismo ang nagsasabi na kailangang ipagpatuloy natin. Kasi yung tunay na pagkaunawa or discernment, it increases as we read a book or a passage and put it into practice. In putting into practice what we learned over and over again. Totoo, yan po ang katotohanan. Kaya nga, patuloy na sa liksikin, kasi sabi nga sa Jeremiah 29:13, pangako naman din ng Diyos, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So yun ang totoo. Matatagpuan daw natin, masumpungan ng Panginoon, pag hinanap natin ng buong puso. At ang buong pusong paghanap sa Panginoon ay mangyayari lamang kung patuloy nating sasaliksikin ang kanyang salita at pagkatapos lalagay sa ating puso at gagawin ng ating pagkatao o ating kakamay. Kaya nga, pati yung progress ng pag-aaral natin ng salita, sabi natin, kung minsan ay gatas pa, sabi ni Apostol Pablo, pero later on ay solid food. Kaya nga sa Hebrews 5:14, sabi doon, but solid food is for the mature, for those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. So ano ang direksyon ng discernment? Distinguishing good from evil.
Kasi yun nga ang paraan para maayos mo ang iyong priority sa buhay. Pag di maliwanag sa iyo kung ano ang tama o ang mabuti at ano yung mali o yung evil, mahihirapan tayo na talagang hanapin at maintindihan yung spiritual things na sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 2:14. So, bakit ba nahihirapan ang natural man to understand the spiritual things? Meron tatlong bagay ang natural mind na ginagawa. Okay? Pagka ang isip mo ay ginagamit mo yung natural man only or your mind, there are three things na common na nangyayari. Bawat makita mo, especially sa kasulatan o sa scriptures, ay ang sabi mo, it's illogical and lacking a scientific basis. Diba? Pero hindi totoo yun kasi hanggang sa kasalukuyan, napakarami ng mga archaeological findings na nagpapatuloy na yung history na nakasulat sa banal na kasulatan, simula sa unang page hanggang sa dadating na panahon, ay talagang nangyari. Hindi ito myth, hindi ito produkto ng kaisipan. Ito ay hindi fiction, ito ay katotohanan. Kahit sinasabi ng natural man na ito ay illogical and lacking of scientific basis. Pangalawa, the natural man dismisses spiritual things because they are subjective and emotional with no objective truth. Hindi ito totoo. Paano magiging subjective? Nagiging subjective lang ang isang bagay kapag tayo ay hindi natin nilalagay ang ating sarili sa bagay na pinapahayag. At kung minsan nga, meron din naman talagang masyado naging emotional, kaya nangyayari, nagkakaroon ng tinatawag nating fanaticism kung minsan. But, hindi natin pwedeng sabihin na ito'y subjective, dahil ang totoo, lahat ng mga human law na ating alam ngayon ay nagsimula doon sa sinabi rin ng Scripture. So, ang isang bagay na sinasabi ng natural man, ito raw ay depende sa personal na nararamdaman or influensya ng kultura na nasinimula noong unang panahon. At pangatlo, kaya hindi natin maintindihan kung minsan ang spiritual things, sabi nga ay it is untrustworthy. Ito ay bali sa hearsay or unverifiable claims. Ang totoo, science proves through archaeology that everything written in the Bible, especially with respect to history, ay accurate at nangyari. So, yan ang dahilan kung bakit hindi natin maintindihan o ma-discern ng iba ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. Kasi meron ngang bagay na siyang basic na dahilan kung bakit hindi nila maintindihan. Unang-una, the beliefs about God. Some say, atheist, yung mga atheist, sabi niya, God does not exist. Wala raw Diyos. Diba? Yung mga bagay na sa ating kapaligiran is a product of what we call chance. Okay? Pero hindi totoo yun. Kasi yun nga, napakaganda naman sabi nila, it's a product of chance, it's a good accident. Pero makikita natin lahat ng nasa ating kapaligiran that exists are in control. Merong kaayusan ang mga bagay. Pangalawa, ang Diyos daw na sinasabi sa kasulatan ay He does not care. Nilagay niya dito ang mga nangyari, then He went away. Ito ang tawag dito sa mga isms, ito ay deism. Tayo ay pinangungunahan daw ng isang Diyos na napakalayo. He doesn't care what is happening. Everything happening here is by chance. So, ito ang isang hadlang kung bakit hindi natin maintindihan. Kasi yun nga, ito ang paniniwala ng iba. Iba naman yung mga agnostics, sabi niya, God cannot be known. Hindi natin siya pwedeng makilala kasi spirito. Yun namang iba, sabi niya, lahat ng mga bagay, especially living things, is a God. So God is everywhere. Kung saan mayroong buhay, naroon ang Diyos. Of course, alam natin, God is omnipresent, but it's not everything is a God. Kaya nga sa ibang bansa, meron pang mga lugar na kahit na ang baka o ibang mga hayop ay sabi ay isang Diyos. So, higit sa lahat, ito ang pinakamalaking kasinungalingan nga, yung polytheism. There are many gods. Ang God ng ating Bible, iisa. Complicated, dahil ngayon nga may Trinity, but still, it is a monotheistic God. Isa lamang at wala nang iba. So,
yung lahat ng mga ito na nasa isip ng mga tao na nagisikap na intindihin ang banal na kasulatan hanggat hindi nila iniiwasan o kinalilimutan itong mga limang bagay na mention, God does not exist, God does not care, God cannot be known, God is everywhere, and there are many gods, talagang magkakaroon ng confusion. Talagang hindi nila maintindihan kung ano talaga at sinasabi. Kasi dito sa ating binasa, sa last verse, ang sabi doon, we should have the mind of Christ. Kailangan ang ating kaisipan ay kautulad ng kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. And that's true. Because discernment, ang unay na pagkaunawa, ay makukuha lang natin, katulad na nangyari sa mga apostol, kung ang isip ng ating Panginoon ay nasa atin na. And who is the mind of Christ? Is the Spirit. So Ephesians 5:18, we need to walk in the Spirit and be controlled by Him. Yun nga ang nangyari sa mga alagad. They received the Holy Spirit, they were empowered, and they were able to understand what God is saying to them. But ang tanong, what is the proof of having the mind of Christ? Medyo malawak na tanong yan. Pero ang summary, you have the mind of Christ, you live a life that's approved by God because your priorities are the priorities of the Holy Spirit within you. Yan po ang katotohanan. At kapag hindi nga tama at wala tayong mind of Christ, ang nangyayari ko minsan, ginagamit natin mismo yung scriptures for our selfish ends. We can become selective sa kung ano yung ating tatanggapin na totoo sa banal na kasulatan. Meron nga maganda example, pinag-aralan natin sometime this week, yung tungkol sa Ezra chapter 1 to 6. Doon sa kanilang pangyayari na yon, same references, same records, kaya lang pinili noong mga kumukontra sa pagtatayo ng templo sa Jerusalem ang history. Pinili nila. Yung unang humahad lang ay sinabi nila ang pinili nilang i-highlight ay yung katotohanan sa history ng Israel that once they rebelled against their captors. Ito nga ay si Zedekiah against King Nebuchadnezzar of Babylon. So dahil doon, ang sabi niyong pagtatayo ng templo at pag-aayos ng pader ng Israel, ng Jerusalem, sabi nila it's a form of this is starting a rebellion against the powers of Persia at the time. So pero the next group na nag-complain tungkol sa kanilang project na starting the temple ay sabi niya tiningnan din ang history. Kaya nga ang maganda rito medyo parehas yung pangalawang grupo, kinausap muna yung mga taong hinahadlangan nila. Sabi nila, bakit nyo ba ginagawa yan? Sabi noong mga kausap, si Zerubbabel at ang kanyang grupo, sabi niya, it's because the king of Persia himself instructed us to do this. Si King Cyrus. Sabi niya, ito yung mga instruction niya. Pati nga kayo, pina-instruct niya na tutulong sa amin. At ngayon, yung humahad lang ay ang ginawa, talagang hiling kay King Darius na tingnan talaga yung archive at napatunayan nila na totoo yung sinasabi ni Zerubbabel at ng kanyang mga kasama. So makita natin dito yung dalawang approach. They looked at similar records, but because one is wiser or one is, let's say, more balanced than the other, nagkaroon ng pag-decree para ipagpatuloy ang paggawa ng templo. So anong ibig ko sabihin? Sometimes we do not really appreciate the beauty of the scriptures and we do not understand really our priorities because we do what we call selective reading and application of the scriptures. Liban pa dyan, kuminsan tayo affected ng mga worldviews na kuminsan ay talaga namang half-truth. So our bias to these worldviews or towards particular persons, lalo na pag sila ay celebrity,
yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nahihirapang intindihin, unawain talaga kung ano ang mahalaga sa ating buhay. At higit sa lahat, ang pinakamalaking hadlang kung bakit hindi natin maunawaan ang katotohanan ay because we want to preserve the status quo. Ayaw natin, sabi niya, ayaw kong maabala, ayaw on my comfort zone. Maayos naman ako, kaya nga sabi ng iba, may nakalimutan ko ilista ito doon sa mga common cliche. Sabi niya, if ain't broken, why fix it? Di ba? Di naman sira ayos naman, bakit mo aayusin? But we know that ang progreso ay nagsisimula doon sa hindi sira na ini-improve mo. Yun nga ang sikreto kung bakit yung ibang mga bansa ay very much ahead. Meron silang na-discovering isang bagay, they work on things until it comes out to be the best. And it is the same thing about the truth in the Scriptures. Unless we apply it and practice it in our lives, talagang mahihirapan tayo na unawain ito. Para rin yung mga gamot. Kahit gaano karami ang binili mong gamot na inirekomenda, sabi niya sabi ng doktor gamitin mo. Pag hindi natin sinunod yung let's say prescription kung gaano karami, kung kailang beses mo gagawin at lahat ng iba pang mga detalye, ang problema kung minsan actually, totoo, walang bisa. Walang bisa yung medication na ating tinatanggap. So, mga kapatid, ito ang tandaan natin. Mga bagay na ating ginagawa ang magpapatotoo na talagang the Holy Spirit is working in us and it enables us to really discern or maunawa ng Scripture. So, I have listed here, pagpapatuloy natin ito sa mga susunod na linggo, what are the experiences that enable discernment? Ano ba yung mga karanasan natin na nagiging dahilan para maunawaan natin talaga ang ating Panginoon? Number one, unang-una sa lahat, you accept God's will. His design, di ba? Ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Sometimes it is not favorable for us, but when we accept it is God's will or it is this design, madaling intindihin ang mga nangyayari. Pangalawa, doing God's work in our life or this mandate. Kapag tayo ang ginagawa natin ay yung talagang pinapagawa ng Panginoon, makikita natin ang pati yung mga promises na let's say connected doon sa because we are doing His work, may experience matatanggap din natin. Pangatlo, when we follow God's ways or His leadership, paano malalaman ng ways o leadership ng ating Panginoon kapag yung lahat ng ating mga pinag-desisyon ay lagi nating ibinabalik doon sa mga practices ng unang mga tao at pangalawa, kapag ito'y ating bine-verify na ayon nga sa tamang application ng salita ng Diyos or following His leadership. Yan ang ibig sabihin ng following God's ways. At higit sa lahat, we walk in the newness and strength, His empowerment. Araw-araw may bagong challenge. Ito nga ang pinakamalaking challenge ngayon sa atin, the past 2 years, going to 2 years, ay yung bakit tayong manghina. Pero because of the promises of God, because we know that all things are under His control, hindi tayo nanghihina. So, we want to discern all our experiences according to the Spirit. We have to look at God's design, God's mandate, God's leadership, and ask for His empowerment. Ang resulta ng lahat na to, tulad nga ng topic natin ngayong umaga, we will be able to set proper priorities in our life. Yan po ang gusto kong ngayong araw na ito ay ating tandaan. Kaya sa pagtatapos, ang gusto kong ipaalala sa ating lahat, discernment is a spiritual gift. But discernment is a spiritual gift that every believer will have by looking at his experiences through the lens of the Scriptures. Ang tamang pagkaunawa ay manggagaling doon sa mga karanasan natin kung ang bawat karanasan natin ay i-evaluate, kaya nga lens, di ba? Magnifying lens or para
ang maintindihan natin kung anong sinasabi ng kasulatan tungkol sa mga bagay na yon. So, tulad na nasabi ko, this is an introduction for our series this month, putting first things first. The starting point is for us to ask the Holy Spirit to help us understand what God is telling us through the Scriptures, through what we hear, through what we see in our everyday life. Nawa, ito ang ating matandaan sa ating pag-uusap ngayong umaga. Tandaan natin, ang ating baon nga is experiences will not make us grow if we do not have faith in God. So ngayon, mga kapatid, bago tayo magtapos, meron lang akong announcements na hindi ko na idagdag kanina. Una, pinabati rin natin yung mga nag-birthday this week at iba pa na mga nag-celebrate ng mga kanilang mga anniversaries. I pray that all of you will continue to experience the goodness of God and keep you united sa mga mag-asawa. At yun namang mga nag-celebrate ng kanilang karawan, I pray that you will have good health and will have extended lives, lalo na sa panahon na ito. Pangalawa, our Sunday School continues on at sana ay ang inyong mga anak ay talagang nag-a-attend ng ating Sunday School through internet. Pangatlo, ay yung ating Tuesday and Thursday sa Makati at Wednesday sa Bacoor na ating D-group meeting, tuloy-tuloy pa rin yun. So huwag kayong mawawala. Patuloy natin na tayo ay mag-aralan sa isa't isa. And the most important thing na gusto ko talaga kayong invite ay this afternoon and every Sunday starting today at 4 o'clock to 5:30, meron tayong training tungkol sa methods of personal and group evangelism. Ito po ay materyales na nakuha natin sa isang lecture at isang training na ginawa ni Dr. Barry Jones ng Dallas Theological Seminary. At yun po ang ating reference, pero of course ilalagay natin sa application sa ating sariling konteksto dito sa ating bansa. So, just join us. Doon sa ating mga chat groups, nilagay na yung ating Zoom address and password. So mamaya 4 o'clock in the afternoon, magsama-sama po tayo sa ating start ng training nito. Mamaya introduction and then pagpapatuloy natin for the next 5 hanggang 7 weeks. Depende po kung matitrim natin ang time, ay pwede natin gawing 5 to 6 weeks or pagka maganda ang ating interaction, ay gagawin natin 7 weeks. So, yan po ang ating mga paalaala ngayon. At muli, sa ating pagtatapos sa mensahe ngayon, tandaan natin, ang ating mga karanasan ay hindi makakatulong sa ating paglago kapag hindi naman natin tinatanggap na tayo ay talagang anak ng Diyos na nananampalataya sa Kanya. So, let's pray at sana ay doon sa mga nakasama natin ngayon na maaring hindi pa sila nasimulan ang kanilang relasyon sa Panginoon at naguguluhan sila. Itong aking invitation sa inyo. Talagang magulo ang mundo. Napakaraming problema. Marami kang karanasan na talagang nagpapabigat ng buhay mo. Gusto kong malaman mo, today, ang araw na pwede mong pasimulan ang maliwanag na pagkaunawa sa mga nakaranasan mo. Kapag nanampalataya ka sa ating Panginoon, tinanggap mo siya na siyang source ng lahat at siyang magdidetermine ng iyong future, then your experiences will be better. You will grow with them. Talagang may maraming problema sa mundo, pero ang alam mo, hindi ka mawawala ng pag-asa dahil alam mo, these are things that help you develop strength, perseverance, and of course, allow you to experience the reality of God. So, aking invitation sa iyo, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, today is the day of salvation. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, invite mo si Jesus sa iyong puso, at mangyayari niyan, maintindihan mo na anong nangyayari sa paligid natin ngayon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, alam namin, bawat isa sa amin, paminsan-minsan na may mga tanong na hindi namin kayang sagutin. But Lord, thank you for the Holy Spirit who gives us wisdom. Thank you for your word that we can understand kapag ang Holy Spirit ay nasa amin.
Lord, akin pong dalangin para sa mga makarinig ng mga salita na ito na maaaring hindi pa nila naisuko ang kanilang buhay, nawa yung emergencies and crises na nasa aming kapaligiran ay maging daan para magpasya sila na kilalanin ka for who you are. You are our God, our Creator, our Healer, our Provider, our everything. And Lord, salamat po dahil sa iyong anak na si Jesus, kami makakababalik sa iyo. At kung kilala ka na namin at may relationship kami sa iyo, ano man ang iyayari ngayon sa aming kapaligiran, maunawaan namin. Lord, dinadalangin ko, higit sa lahat yung naglilid sa amin sa bansa na ito. Alam namin, Panginoon, maraming mga desisyon na maaring galing sa takot o galing sa opinion at hindi galing sa katotohanan. Kahit pong dinadalangin, na sila bibigyan niyo rin ng kapagkaunawa kung ano talaga nangyayari upang matapos na ang aming mga takot at paghihirap sa sitwasyon na aming pinagdadaanan. Pagpalain niyo po sila. Nawa ang iyong pangalan ang maging daan para kami magkaisa at yung anuman nangyayari ngayon, aming inilalagay sa paanan ng krus mo, Panginoon. Alam namin, kami magiging ligtas at higit sa lahat, magiging blessing pa sa iba habang kami nabubuhay kapag ito ay aming ginagawa. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, for our giving, kunin natin yung text natin sa Luke chapter 8. After this, Jesus traveled from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. So dito, nag-share siya ng parable about the sower. There are 3 places na pinuntahan ng seeds habang yung farmer is nagtuthrow siya ng seeds sa ground. Then a farmer went out to sow his seed. He was scattering the seed. Some fell along the path. It was trampled on, and the birds ate it up. On verse 6, some fell on rocky ground, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. On verse 7, other seed fell among the thorns, which grew up with it and choked the plants. Still other seeds fell on the good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. So, ito na ba yung message natin ngayong offertory na pag nagbigay ako, yayaman ako. Ibibigay sa akin ni Lord lahat ng blessing. No. Continue tayo dito sa verses chapter 8 verse 12, verse 11. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. On verse 12, those along the path are the ones who hear, and then the devil comes that takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Those naman yung mga seeds na napunta dun sa rocky ground, they are the ones who receive the word with joy. And when they hear it, but they have no roots kasi walang moisture. On verse 14, the seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, pleasures, and they do not mature. So listen to this. On verse 15, but the seed on the good soil stands for those with noble heart, good heart, who hear the word, retain it, and by persevering, produce a crop. So anong relevance nito sa giving natin? The Lord looks after your attitude of giving. It's on how you give, not on what you give. On how you give, it reflects on how deep the word is planted in your heart. So ngayong giving natin, isipin nyo, paano ba ako magbigay sa Lord? Pag nagbibigay ba ako, nag-worry ba ako, o dapat nakakaramdam ako ng kasiyahan? So now, sa mga bahay nyo, tayo tayong lahat, and we will pray.
for our tithes and offering. Let's pray. Yes, our Father God, Lord, we thank you for this word. Thank you for this reminder, Lord. Na kailangan namin tandaan na dapat maging masaya kami sa pagbibigay. Dapat alalahanin namin kung paano kami magbigay at kung paano na kami kasaya pag nagbibigay kami. Because ito, Lord God, yung sinasabi mo na kung gaano kalalim yung seed na yon na nagkaroon ng root sa puso namin. Yun dapat ang nagre-reflect kung paano kami magbigay. Lord, continue to bless everyone. Lord, itong oras na nahihirapan ang bawat isa, continue to embrace us, to keep us, to secure us, and sustain us sa mga darating pang araw, sa darating panalinggo. Lord, be with everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Christ Church is giving time. Bigyan natin ng isang clap offering ang ating Panginoon. Nawa tayo po, alam ko, niniwala ako na tayo po na-bless sa ating pong worship today and sa ating pong closing. Let's bow our heads and let's pray. God, Heavenly Father, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa amin sa umagang ito. Tunay, Lord, na aming naramdaman ang inyo pong presensya, Panginoon. At maraming salamat dahil muli kami po ay nabusog, Panginoon, ng inyo pong salita. Lord, patuloy ang aming pong paghiling ng inyo pong proteksyon, ng inyo pong patnubay, ng inyo pong blessings, Panginoon, sa aming lahat, Panginoon. Lord, really, we need you more in these times of trouble, Panginoon. Itong pandemic na ito, itong lockdown na ito, Lord, hindi niyo po kami pababayaan. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, because I never want to go back to my old life. I need you more than